Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. And today, andito po si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Yan. Welcome sa aming show. Dito sa show namin, talagang nagpapalabas kami ng mga content expert para talagang, ako talaga yung pinili ng interviewer para talagang mas magmukha talaga sino yung engot. Tsaka sino yung may credibility. So thank you for gracing us with your presence. You are most welcome. Thank you din kasi recently very serious yung mga interviews sa akin. So it's a blessing. This is a blessing. Yes, you're taking a break. Yes. But still informing the public. Yes. Ang topic na gusto namin pag-usapan is about utang. Kasi I think yan ang pinaka-prevalent na ender ng relationships na kilala ko. Like, ang dami kong kilalang tao na friends ko sila until utangan nila ako. Alam mo yun? Ang sakit eh. Ang sakit maramdaman. So ano ba? Meron bang, first and foremost, tama ba na may mga cases of utangan na umaabot na kailangan ng abogado? Ganun ba? Yes. What? So talagang pwede siyang, okay, sige, go ahead. Yeah, naalala ko lang kasi at dami ko rin kakilala na magjowa, mag-asawa, or hindi naman mag-asawa, basta magjowa, sobrang mahal na mahal nila isa't isa, or magkakaibigan, mag-best friends, but because of money and utang, ayan, nagkakaasiraan sila. Even mga magkakamag-anak. So, that's quite sad. So this Agawan ng lupa, ng mana, di ba? Yes, this episode is so timely. So, sa batas naman natin, very beautiful naman yung mga batas natin regarding sa utang. Kasi may remedies both the debtor and the creditor. Okay. Binabalanse kasi yung interest din, syempre. Are these laws made because dahil sobrang prevalent ng utangan dito sa Pilipinas? or na-foresee na nila to? Or talagang pasok lang siya sa whatever law that we made? Well, under the civil code natin, no, kung civil liability yung pag-uusapan, matagal na panahon na, meron na rin. Okay. So matagal na nag-utangan mga Pilipino. Yes, panahon pa siguro ng mga Kastila. Nag-uutangan na tayo. ang ano niya, no, it's hard to think na aabot to a talk show na may kausapin ng abogado about it. Pero totoo siya eh. Nangyayari talaga na umaabot. So can you tell me, like, give me ang tawag doon sa marketing, consumer journey, no? Pero yung kunwari, what would it take for someone to say, kailangan ko na ng abogado dito sa issue na to? Anong grounds ang kailangan mo? Well, first of all, kapag hindi ka binayaran. So, diba? kahit walang amount, kahit anong... Wala. Oh, wow, okay. Wala. Even if that's just, 10,000 pesos or 5,000 pesos, kung hindi ka binayaran at in delay na yung may utang sa'yo, you have all the right under the law na kasuhan siya. If despite your extrajudicial demands, kumbaga, tinext mo na siya, pare, bayaran mo na yung utang mo sa akin. Or in-email mo siya, or pinadalan mo siya ng sulat, or kahit tinawagan mo lang siya, tapos hindi siya nagbayad, you already have a right under the law to file an action against that person. Wow, okay. And is this person facing jail time kung na-prove na hindi nga sila nagbayad at talagang may intention siyang walang bayaran? Ganun? As a general rule, under our constitution kasi, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Okay. So, pag sinabi mong kung nangutang ka at hindi ka nakabayad, hindi ka naman makukulong, actually. Okay. But you will be liable civilly. Pwedeng mag-file sa'yo ng civil action yung creditor mo. Pero may mga instances din naman na may criminal action na pwedeng ma-file sa'yo. Example, kunwari, nag-issue ka ng check, tapos tumalbog. Under BP 22, yun, crime yun. So, mas mabuti na lang hindi siya nagbayad at nag-attempt magbayad kaysa manloko na nagbayad ako. Yes. Okay. Kasi yung pinapunish naman ng BP 22, it's not the debt itself eh. Hindi naman yung act na nangutang ka. It's the act na nanloko ka. Yes, na nanloko ka or nag-issue ka ng check na may insufficient funds or closed accounts, so pwede kang makulong doon. Not because nangutang ka, pero because nag-issue ka ng isang bouncing check. Another example na pwede ring makulong ang isang tao na nangutang ay kung ito ay magiging estafa naman under the revised penal code. Again, hindi yung act ng pangungutang ng tao yung pinaparusahan ng batas, no? But
yung act na nanloko ka. Yeah. Gumamit ka ng fraudulent acts para makapangutang ka. For example, mangungutang ka sa bangko. Tapos, nag-submit ka ng mga documents, di ba? Kailangan ng mga bangko yan eh. Tapos gumamit ka ng mga forged documents. Pinalabas mo doon na isa kang bilyonaryo or milyonaryo. When in fact, hindi naman. So, that act of defrauding the bank, you can be held liable for estafa under the revised penal code. Oh, wow. Okay. So, may kulong, may jail time. May jail time talaga. So, nakakatawa na kapag nanloko ka na ng bayad ka, yun na yung mas malaking problema. Kasi talagang, kumbaga, hindi na siya honest to goodness na hindi ako makabayad eh. More of like, oh, hindi, nakabayad na ako. Parang, Oo, tama. Yung panloloko. yung slyness of like, paano kung na-encounter ko to? Na bigla niyang ini-incept yung memory na nagbayad na siya. May mga ganun eh. May ganun na kala, hindi, nagbayad na ako. So, parang wala akong matandaan. Eh, wala naman. Binigay daw niya yung cash. Ano yung mga ganung klase sabihin niya? Hindi mo lang matandaan siguro. Ganyan, Biglang nagka-amnesia. Oo. Or reverse. Kasi parang nagkaroon ng extra memory. Na tapos ako, for some reason, walang may ganun bang Yes, maraming instances na ganun. Kaya nga sila nagkakaroon ng away eh. Diba? Kaya talagang sobrang nagkakaroon ng malaking problema. Yeah. So, my advice is, kailangan yung creditor, kailangan mag-keep ka din ng evidence. Diba? May documentation. Lalo na yung kung may kontrata kayo, tapos kung hindi naman siya makapag-produce na binayaran niya na, usually acknowledgement receipt, diba? Or may deposit slip ba siya? Or tinransfer niya ba sa bank account mo? Tama. So, kailangan talaga screenshot. Screenshot. Yeah, Malaking tama bagay. yan. Oo, sa mga millennials and Gen Z, screenshots na ngayon. Tama yan. Keep all the evidence. Mapa-creditor or debtor, mahalaga na you should keep the records of your transactions para hindi na magkaroon ng litigation. And these things, so kunwari, I'm pretty sure hindi naman siya umaabot ba sa korte mga ganitong ka? Yes. What? Talaga? Umaabot. Lalo na pag malalaking halaga. If yung utang, 20 million, 30 million, right? Gets naman. Talagang aabot yan sa korte. Okay. And ang danger pa dyan, kunwari ang inutang ng tao, 20 million, 30 million. Pero pag napatunayan sa court, sa isang civil action, na talagang may bad faith ka, meron pa dyang damages. So dagdag pa. Madadagdagan pa yung babayaran ng debtor. Kung na-prove, di ba? Yes, if na-prove. Grabe. Alam mo, totoo lang, kinuha ka namin kasi gusto ko lang i-consulta lahat ng mga, kung paano ko ipupursue yung mga umutang sa akin. at para takasan yung mga inutangan ko. Joke lang. Maraming makaka-relate sa topic mo ngayon. Libreng consult to eh, yung style ko eh. Sabi ko, imbis na magbayad ako ng lawyer, gagawa na lang ako ng TV show, tapos mag-guest na lang ako ng mga lawyer, tapos doon ko itatanong yung Matalinong ba? Ako pa bayad. Kunwari, paano nangyari to? Kunwari, they'll approach you or a lawyer, and then they'll say, hindi ako binabayaran ng tangan ko, paano gagawin natin? And anong usually first step? First step na i-advise naming mga abogado, mag-extrajudicial demand ka muna. Okay. Meaning yung ang demand na extrajudicial, yung wala muna sa korte. Okay. Kasi doon lang magsa-start din minsan yung default na tinatawag or delay para magkaroon ka ng karapatan na mag-file ng action sa court. Gets. Yun yung una. Na yun nga, yung sinabi ko kanina, Maningil ka muna. i-text mo, dapat in writing, email, para ebidensya mo rin yun eh. Na naningil ka. Okay. Pag hindi ka pa rin pinansin, deadma pa din, that's the time that a lawyer will advise you na pwede ka nang mag-file ng case sa court. Pero yan depende yan sa amount. May maganda na tayong ngayon sa batas. If yung amount na gusto mong bawiin, dahil pinautang mo yung isang tao is not exceeding 1 million pesos, exclusive of the costs and So may interests. tiers. Yes. Okay. Siya? Ifa-file mo na lang yan sa municipal trial courts or metropolitan trial courts. Ito yung mga first level courts natin, yung mga pinakamababang korte, kumbaga. And hindi mo kailangan ng abogado doon. Oh, okay. Fill up ka lang ng form. Tapos yun na. Yan ay tinatawag na verified statement of claim. I-attach mo lang dun yung mga documentary evidence mo, proof, di ba, na may utang sa'yo yung tao at hindi siya nagbayad. And yun na, mas inexpensive,
mas expeditious kasi doon, isang day lang ang hearing. Tama. Isang day lang ang hearing, then the judge, kailangan niya ng desisyonan agad, yung forthwith. Kailangan niya ng desisyonan forthwith, within one day, yung action. So, ayan, malaking tulong Wait, sa mga kababayan natin. from filing into the trial, ibang araw yun. Hindi akala ko iba parang yun. pagdating doon, saban mo na dito. pag magfa-file, magpapadala muna yung court ng summons doon sa, doon sa, so may mga mahaba pang sa back and kabilang forth yan, mag-schedule partido. kayo and everything. Yes. Pero ang maganda niyan, 'di ba usually kasi sa court litigation kasi or proceeding, pinakamatagal talaga. So yung trial 'di ba? So dito sa small claims na ginawa nila, isang araw dapat desisyonan ng korte kapag nag-hearing na. That's great. And final and unappealable na yun. Oh, So okay. yung mga kababayan natin na less than 1 million lang naman or 1 million na sakto yung hinahabol, hindi nyo na kailangan ng abogado, punta lang kayo dun sa Small korte, claims court, small claims court, and magfe-fill up lang sila ng form, ng form. Ang galing. Tapos kapag nag-exceed naman siya ng 1 million, pero hindi siya lumagpas ng 2 million, metropolitan or municipal trial courts pa rin siya. Pero summary procedure siya. So, Sorry. ang difference, yes. Don't Please. worry, I got you. Ang difference nun is, kailangan mo na ng abogado doon. Okay. Pero hindi rin siya ganun katagal gaya ng mga full-blown trials na it will take, years Grabe. to decide. Yeah. Summary procedure pa lang din siya kapag from exceeding 1 million and not exceeding 2 million. Pero kapag yung nautang sa'yo at gusto mong habulin, nag-exceed na ng 2 million, sa regional trial court na yun. Ito na, intense na. Oo, civil na. I mean, lahat tong mga diniscuss ko kanina, mga civil actions yan. Wala pa tayo dun sa criminal actions na pwedeng i-file. So yun, may choices na. Madami. Pinadali na. Sobrang hindi man sa, alam ko malaki issue siya, pero nakakatuwa din na parang meron siyang action na ginawa dahil sobrang rampant na yung maliliit na utangan. Yes. Parang, talaga, streamline na namin yung proseso ng pagdali. One day decision, ha? Oo, maganda yung sinabi mo. Kasi yun din yung nila eh. Yun din yung justification ng Supreme Court. Kung Bakit nila ginawa yun? Kasi nga, barado na yung mga korte natin, di ba? So, dapat i-delegate na natin yung mga madali lang asikasuhin. Tapos yung mga kababayan natin, kunwari, 100,000 lang yung gusto nilang makuha. Magbabayad pa sila ng abogado. Ang abogado, baka mas mahal pa yung singilin. Nila. So that's really a good move by the Supreme Court na pinadali para sa mga kababayan natin. Marami siyang benefit. Ang alam mo naman, ang Pilipino or parang tayo, medyo daunting sa atin pumunta sa isang munisipyo and everything. Pero is it really that? Kasi like, yung form ba? Mahaba? Ano bang... Like, na sila? May digital filing mo nito. Kung may digital Wala filing. naman. Pag small claims, doon ka na diretso ka na. Fill upan mo lang, attach mo lang yung mga dokumento, may certificate of non-forum shopping na lang naman, pwede ka naman pa-assess doon. Kung may digital filing ito, by tomorrow, may mga 6 akong ipapile ka. Kailangan mo ba ng abogado? Hindi. Below 1 million sa lahat. Ay, okay. Huwag kang mag-alala. Advice wala akong napamimigay na above. Free legal advice na lang ang ibibigay Actually ko nga, dapat merong smaller claims court. Wala bang mga tipong... Smallest. like below 50,000 lang. Kahit 5,000. Pwede nga, pwede. Kahit 10,000 yan, pwede kang mag-file Pwede sa talaga? small claims court. May record na ba nung pinaka-lowest na na-file na narinig nyo na Hindi kaso? ko lang sure kung ano yung pinakamaliit. Pero sa experience nyo, may nanaman ka ng maliit. 50,000 to 100,000. 50,000. Malaki pa rin. Oo, di ba? Kasi hindi naman pwedeng, 50,000 lang yan. Oo. Kailangan pag dapat alam mo yung karapatan mo, Ang laki pa rin dun. i-enforce mo. Oo. Grabe yun. Tawag doon. So kapag, napag-usapan na ito, civil case to lahat. Ibig sabihin, pati yung mga 3 million and above, civil case to. Kung utang lang talaga. Pwede naman. Yes, civil action siya sa regional So, trial utang court. on it by itself is not a criminal offense. Tama. Okay. So, legal umutang. May tanong ako. If it's a civil offense and then kunwari nagkaroon nga ng court and then kunwari yung finailan ko ng kaso, tama, na-prove na hindi ka nagbayad, please magbayad ka.
how will you compel that party to pay kung wala naman silang fini-face na criminal? Ayan. Oo. Pag civil action, tapos nag-decide yung court na kailangan bayaran, syempre, nung debtor yung utang niya. Tapos sabihin ng debtor, wala siyang pera. Wala akong pera, wala akong means. Yes, may remedy naman yung creditor. The creditor can still file a motion for a writ of execution or garnishment. So, pasimplehin natin sa mga kababayan natin. Nawala Ibig na sabihin nun, I got you, bro. Thank you. Pwedeng i-garnish yung bank deposits. Kung may mga pera siya sa bank accounts, maaaring mahabol yon, kukunin yun ng korte para yun ang ipambayad dun sa creditor. Okay. Kunwari, may personal properties, may kotse ka, di ba? Gets. I-liquidate yun. Yes, Okay. ibebenta yon ng court para yung proceeds ng sale, yun ang ipambayad doon sa utang mo. Okay. And if all else fails, kung may real properties ka, kung may mga lupa ka, may mga bahay ka, pwede rin niyang ibenta para yung proceeds again of that, yun ang ipambabayad. So, walang lusot. Walang lusot. So, hindi ka pwedeng magtago lang ulit. Oo. Kasi kukunin nila yung stuff mo. Oo. So, ano pa rin, maaabutan ka pa rin ng batas, kumbaga. So, civil action yun. Yun yung, meron din pala, pwedeng mag-garnish yung wages mo. Kung kunwari, nagtatrabaho ka sa isang company. I-intercept, parang gano'n. Yes, kunwari may credit card ka, hindi mo binayaran. Nag-file yung credit card company against you ng collection for a sum of money. Then, nag-decide yung court in favor of them. Pwede nilang ipag-garnish yung wages mo, yung salary mo dun sa employer mo. Pero syempre, hindi naman lahat. Magtitira pa rin yung court para at ng least for may your percentage na subsistence. umaano na sa'yo. Makakain ka pa. Oo naman. May matirhan ka pa or may ano ka pa for basic commodities. Pero that's dangerous, ha? Oo, pero sa mga ating kababayan na for sure yung mga umuutang dyan, walang-wala sila minsan. Paano kung wala talaga? Gusto ko lang intindihin, ano mangyari sa kanila? Well, depende rin yan talaga sa pag-uusap nila ng Okay. creditor and debtor. Okay. I mean, actually as a lawyer, Will they be mediated or? yes. Okay. Actually as a lawyer, our primordial, concern is actually to avoid litigation. Yes. Kung maiiwasan naman, mag-usap muna kayo ng maayos. Kung walang-wala talaga yung debtor ngayon, pwedeng baka naman pwedeng ipag-usapan natin ulit yung terms ng contract, bigyan sila ng extended period to pay, Yeah. 'di ba? Maraming Depende yan ways. sa pag-uusap Kaya my advice talaga, wag munang daanin sa init ng ulo. Unless talaga naman Malala talaga. wala talagang intention to pay at all. So ngayon, punta tayo. Pag naging criminal case siya, you mentioned Yeah. kanina yung estafa and everything, pasok din ba dito yung mga tao na, kunwari, ako, I do service kasi entertainer ako. And I've encountered sometimes na, kunwari, I would do something for an agreed X amount and then they'll come back to me na parang, sorry, wala nakubra yung event na to na money and then babayaran ka ng mas maliit na Tama. na amount. Is that something na does that count as, kasi count parang feeling ko utang yun di ba? Oo. Parang ganun. Kung you're saying na parang kulang yung binayad sa'yo. Or wala at all. May mga tao na wala at all na natanggap. Oo. Grabe naman May yun. ganun, may Wala ganun. talaga. Oo, may ganun. But again, if you want to file, a civil action, Oo. you can file an action for collection of sum of money. Mm. Right? Kung sa criminal action naman, kunwari nag-issue ng cheque sa'yo. Mm. Diba? Tapos tumalbog. Mm. Ayun, pwede mong makasuhan ng bouncing checks law or under the bouncing checks law or BP 22. Or, yun nga, kung nagpanggap na may kakayahan sila na bayaran ka, pero wala naman. Kunwari, nagpanggap na malaking producer siya, hindi naman pala siya talaga producer, wala naman pala talaga siyang financial capacity. And because of that, he defrauded you, 'di ba? Nagkaroon ng misrepresentation. Pwede mo siyang kasuhan ng estafa under Article 315 of the Revised Penal Code. So, kunwari kung pinalabas nila na parang, sagot kita, wala tayong problema dyan, ganyan. So, may problema pala. Oo, wala So, pala ibig sabihin, talagang fraud siya, intention. estafa siya. Oo, wala pala talagang intention at all. Naku, patay kayo. Ang dami, diba? ang dami ko nang alam. Yan ako, mukhang marami kang kakasuhan. Oo, mag-intay ka, small claims court. Marami akong 5K, 6K na yung file. Oo, kasi karapatan mo yun kaya nga ginawa yung batas na yun Ang tawag doon, pag nag-file ka sa mga ganyan,
dahil criminal case nga siya, matagal siya. Depende So it yan. better be worth it kung Oo. pursue mo. And it Yes. would take, I would need a lawyer, I would need to, di ba? Yan, kailangan mo na ng lawyer dyan. Okay, di pala. Kasi ano yan tandaan natin, ang kaibahan ng civil case sa criminal case. Kapag civil action kasi, compensation lang ang makukuha mo dyan diba? Pero pag criminal case, maaaring makulong yung tao. That is why it's not as simple as a civil action. Biruin mo kapag BP22, may kulong yan. Depende dun sa amount involved. And also, may fine din na katumbas or karampatang fine. Same din with estafa. That entails imprisonment for a number of years. Grabe. So, Kapag ganito, what is, sinasabi nila, diba, maganda may documentation and everything. But what is considered documentation? Are like text documentation yan? yes, talaga? yes. Okay. Even texts, screenshots, Kasi sometimes Email. meron ako mga gig na, hey, kailangan namin ng comedian tomorrow, ganyan. And parang, ayaw nang gawin yung kontrata kasi matagal pa, di ba? So it's just like may agreement lang kami on na documented sa Viber namin, ganun. yes, you can use that. Binding yan? Screenshot mo lang yon. Actually kasi, ang general rule sa contract, kahit verbal lang, 'di ba? Kahit verbal lang, kunwari, ayan, I want to hire you as But that's hard to my... prove, right? Yes, Yun that lang. is why you really need documentation. Kaya see. kapag may nag-Viber sa'yo, nag-email sa'yo, wag mong burahin. So pero technically, ang usapan, binding na siya. Yes, kasi may meeting of the minds na kayo. Oh my God. Pero for evidentiary purposes, ang advice ko sa inyo, lagi, dapat documented. Yeah, dapat dapat. may kayo, written. Yeah. Diba? Okay. So, when it comes to documentation, ano ang foolproof na gawin? Kailangan ba na notaryo, ganong klase? Like, anong pinaka talagang sure ball na ano? Kahit private agreement nyo lang, kahit sulat kamay nyo nga lang dalawa Okay. na nilalagay nyo dun yung stipulations in terms ng kontrata nyo, okay na yun. It is not necessary that your contract is notarized. Even a private agreement is valid. Okay. So, hindi siya kailangan ng inotaryo. Kailangan notaryo eh. May ano. So, the general tip for people going into business is at least have documentation of your agreement. Always, Okay. yes. Okay. Not just on the part of the creditor or yung sa pinag-uutangan, but also sa part nung nangungutang. Dapat may kopya ka din. Kasi proof mo din yun na, ito lang yung utang ko. Baka kasi mamaya yung creditor, di ba? 2 million ang utang mo. No. In our contract, it only says that only 1 million is my debt. So, protection yun ng both parties. So, maganda talaga in writing. Paano on the flip side? Ikutin natin yung usapan. Pag inosente ka pero ina-accuse ka hindi ka nagbabayad ng utang. Paano ka naman, how will you protect yourself pag ganun? Kumbaga, inimbento lang na wala ka naman palang utang dun sa tao, pero Baka pinagpipilitan niya na may something utang like that. ka Basta sa inosente kanya. ka or baka nagbayad ka na, sayang yung tanggapin yung bayad, para ganong klase. Well, dun sa una mong sinabi na, kunwari nagbayad ka na, it is very important for you to have proof that you already paid. Okay. Magpapirma ka sa kanya ng acknowledgement receipt yeah. or mas maganda bank transfer para may may proof of deposit payment. slip. So that is good. Kasi sabihin natin worst case, binigay mo ng cash, tapos strategically nakalimutan niya bigla na binigyan siya ng cash or whatever. Well, Diba? yun ang magiging problema mo. Yeah. Kung paano mo papatunayan na nagbayad ka na. Oo. So, paano yan? Like, kung nag-file siya small claims court, tapos sinabi niya, ito may utang to sa akin, kasi ito yung mga proof, ganyan-ganyan klase. Tapos, ikaw wala kang proof na nagbayad ka, pwedeng... That can be a problem. Oh, diba? yun lang. That can be a problem. Kaya kailangan talaga lagi kang may evidence to protect your Videoan yun yung pag-abot. Video, di ba pwede? Pwede naman, basta may consent nung kabilang party. Huwag yung patago, stealth mode. Hindi pwede yun. So maganda rin yun. I-video yung dalawa yung sarili nyo. I-record nyo. To prove that the payment was already done. And this kunwari, kung nagpa-acknowledgement receipt ka, it's just basically, pag na-receive nila, pinirmahan nila, okay na yun? Like, yes. hindi kailangan ng kahit anong sobrang detail. No, that's your proof na basta sabihin lang doon na
this person is acknowledging the receipt of this amount. So, dapat nakasulat yung specific amount na binayad mo. Tapos, may signature siya. Do not forget the full name. Oo nga, dapat. Minsan Full kasi, legal name. minsan kasi pumipirma lang, hindi B-boy naman. na. Test, mga ganun. So, mas maganda kung full name with the signature. So, very important yun. Kasi minsan nga, yun nga yung problema sa ating mga Pinoy, di ba? Masyado tayong nagtitiwala, kadalasan. Jowa, sige, okay lang. Kaibigan, best friend, kamag-anak. So, they need to be aware that it is for the protection and para rin ma-preserve talaga yung relationship. Kasi nga, if may proper documentation, may iwasan yung away. Kasi kapag wala kayong evidence, syempre it will be, a cause of disagreement. Kasi ide-deny nung isa na may utang siya, yung isa naman baka i-deny na nagbayad na. So, yeah, it will, avoid conflicts and it will actually save relationships, right? Okay, grabe. Paano kung, kasi ang usual, alam mo nga social media people tayo, ang usual na issue na nangyayari dyan is pag di nagbabayaran, sinishame sila online or pinopost. Kaya, hindi ka nagbayad, ito yung proof ko, nilagay yung mga screenshot na ganyan. Does it make the case null and void na on court when they post it online na? You mean hindi na nila pwedeng singilin? No, that's a different matter. Okay. Pwede pa rin nilang singilin, pero yung action nila na ipinahiya nila yung may utang, 'di ba? Yung Pwede silang pwede silang makasuhan kapag pinahiya nila yung may utang. Meaning, even if you have a right to collect the debt from someone, hindi mo pa rin pwedeng gawin na hiyain, i-harass, mura-murahin, or i-threaten yung debtor because that is, of course, unlawful. Yeah. Pwede silang makasuhan ng grave coercion, threats, grave threats. Yes. Pwede rin silang makasuhan ng libel. Libel. Lalo na kapag through online media or platforms, cyber libel, Yeah. mas mataas ang imprisonment kapag cyber Cyber libel. libel. So, they should be very careful. Dapat hindi, pero may sinasabi rin na parang pag pinublish daw ang private conversation without consent, that's also... Yes, that is also, no, because we have the Data Privacy Act, Yeah, right? yeah. And kasi, lalo na kapag mga lending companies, di ba? They require these debtors to fill up certain forms, application forms, di ba? Nandun yung mga personal information, sensitive information, tapos kadalasan, pinapublish nila, di ba nga? Tinatakot hinaharas yung debtor. That is unlawful. The debtor is protected under the law. These creditors, hindi nila pwedeng i-disclose yung mga personal and sensitive information ng debtors sa public. Diba? Kasi minsan, diba nga, sinishame. medyo intense. Pinapakita yung mga SSS number, yung mga ID. That is unlawful. Pwede silang makulong, magka-fine, or if they are registered lending companies, they can be, their license can be revoked. Cooler heads prevail talaga dapat. Oo. Diba? Be strategic about it and everything. And be very careful about kung sino yung mga pinapautang mo din. Ito rin yung mga tawag doon, lalo na sa service industry. Kapag tinatakasan ka ng producer mo or kung sino man yung nag-hire sa'yo na company. Ito nangyari sa akin to and several other people. I think mga ilang occasions na rin nangyari sa akin to na tapos na yung service mo, maniningil ka na, and then mukhang maganda yung proseso, and then mamaya-maya yung company files bankruptcy, mawawala sila, they'll be gone. And yung kontrata mo is with that company. So, paano siya sisingilin? Di ba? Parang ganun. Filean mo na action yung company. Kung sino yung kakontrata mo. Okay. Right? Kung sino yung kakontrata mo, pwede mong filean ng civil action, again, for collection of sum of money. Tapos, depende sa amount. Kung iyan ba ay papasok sa small claims court or sa regular, regional trial courts rather. Or, kung yung representative ng kumpanya nag-commit ng deceitful scheme sa'yo, di ba? Fraudulent scheme. Yung diniscuss natin kanina na pwede mo siyang... talbog ng check, gano'n. Yes, pwede mo siyang kasuhan ng BP 22, the Bouncing Checks Law, at estafa. So, pwedeng makulong siya. Parang ang dami mong experience. Dami kong actually, may listahan ako din ng mga company. Ito na yung isa-isahin natin ngayon. Tapos, sabay-sabay tayong gagawa ng demand letter. Notaryo ko after. Ano yung co-maker na
ano yung concept of a co-maker? What is that? Good question yan. Kasi, di ba, madalas tayong nakaka-experience niya na, ginawa siyang co-maker. Oo nga. Yeah. Tapos wala siyang kamalay-malay. Siya na yung hinahabol nung creditor. So, tama yung question na yan. No? Kapag ikaw ay isang co-maker, pipirma kang co-maker, be very careful. First of all, be very careful before you sign as a co-maker. Gets. Because your responsibility is really huge. Nakadepende yan sa kontrata. Kung ikaw ay co-maker as a guarantor. Ayun ba yun? Ano pa yung sabihin nun? Tapos kung ikaw ay co-maker as a surety, yon mas mabigat yon. Kapag ikaw ay co-maker as a surety, you are solidarily liable with the original debtor. Meaning, parang ikaw rin mismo yung nangutang. Wow, okay. You are as if you are the original debtor or promisor. Okay. Kahit hindi ka nakinabang, kahit isang singkong duling, wala kang wala kang kunwari na-coerce ka niyang nag-sign ka na co-maker ka ng, depende, kasi kung may coercion, hindi Or na-convince pwede ka yung, pag na-convince ka niya. So, if you are a surety, as a co-maker, you are a surety, you will be solidarily liable. So, tingnan mo sa kontrata. Tingnan mo agad kung merong words na you are jointly and severally liable or you are solidarily liable. Solidarity kung ako sa'yo, means, wag mo nang just ikaw like lang. what I mentioned. No, I mean, dalawa kayo. Kunwari, I mean, you are also as if you're the one who contracted the debt. Wow, okay. So, mag-isip-isip ka na pag nakita mo yung mga words na yon kasi malaking sakit ng ulo yan right after. But is it constitutional to have people do that? Na parang meron akong kadamay na, I mean like, ano ang situation na okay lang gawin to? Well, under our civil code kasi, as a general rule, specifically under Article 1306 of the Civil Code, yung mga parties, Sige lang. I-explain mo naman yung mga tao na gustong makipagkontrata, malaya naman sila na maglagay ng mga stipulations, terms and conditions, as long as it is not contrary to law, morals, or public order, Hindi ka or pwedeng public magsabing, policy. Pinirmahan mo, pwede ka sampalin na araw-araw, hindi mo pwede. Hindi pwede kitang maging alipin. Nasa contract eh. Hindi pwede yun because it's contrary to law and public policy. So, pwede naman. Yun nga lang, kaya yun yung kahalagahan na dapat isipin mo munang mabuti before ka pumirma. Kasi once na nag-sign ka dyan, you are already bound by the said contract, right? Kapag naman ikaw ay guarantor, you are subsidiarily liable. Ano ang kaibahan nito sa surety? Ibig lang sabihin nito, kapag guarantor ka, bago ka mahabol ng creditor, kailangan mahabol niya muna yung mga properties ng original na ng So huling utang. Huling singil ka. Oo. Kumbaga, mag-abang ka lang dyan. Mag-abang ka lang dyan. Kung wala kami makitang kotse o bahay na patay ka. Oo. Naka-standby ka. Standby ka. Oh my God. Though, subsidiarily liable siya. Okay. So, mas mabigat si surety kasi talagang once na nag-default, once na hindi makabayad yung original na may utang, ikaw agad ang pwedeng habulin ng creditor. Hindi mo pwedeng maging defense na, yun nga, just like what I stated, hindi ako nakinabang dyan, wala akong na napunta sa akin na pera. No, you cannot do that. You are bound under the law. That's great. To pay kung ano yung nakuha or inutang ng debtor. So, okay, just to round out, para lang may ma-away ang mga taong hindi pa umaalis at hindi pa finiflip yung channel or nanood na ng ibang reels. I-round out natin. Kung ikaw ay nautangan, make sure may documentation. Yes. Yun yung pinakamaganda, number one. Pangalawa, kung below 1 million siya, pwede ka nang small claims court. 'Di ba? Below 1 million. Ang dami niyan, pare. Mga pautang na ganyan, below 1 million. 'Di ba? Pwede ka mag-small claims court, di mo kailangan ng abogado. Kung 1 million above, kailangan mo ng abogado. Make sure na documented everything. And ano pa, may tip ka pa ba na mabibigay for our mababait, mga good Samaritans, good-intended people? Well, bayaran ng utang. Oo diba? naman, tama. I mean, yan ang Tapusin niyo na. unang-una. If you enter into a contract, if you contract Fulfill a it. financial obligation, please comply with that obligation, Tama, right? tama. And if not, you will face legal consequences. Yes. Hindi pwedeng... Madali na lang ngayon. Oo, wag nating abusuhin yung mababait nating kaibigan or Yeah. mababait na tao, di ba? Yeah, mismo, And mismo.
yeah, just like what I mentioned, bago tayo magkasuhan or bago tayo magsaksakan or Usap muna kayo. mag-away, as much as possible, be very diplomatic about it. Yeah. I believe kasi na lahat naman, kadalasan, most of the things, pwede namang pag-usapan. Okay. Diba? Para hindi na magkaroon ng litigation and it will be very inconvenient for both parties. Totoo. Sobra. So yun, ladies and gentlemen, napakasimple lang. Bayaran niyo yung utang niyo. Yun lang talaga yan. At kung hindi mo masyadong tiwala yung tao, huwag ka mong pautang siguro. Baka ganun yung nangyayari. The Medyo Serious Talk Show is on at One News every 9 p.m. on Tuesday. Kung wala kayong TV, wala kayong cable subscription, please go dyan sa YouTube, type in Medyo Serious Talk Show, andun lahat ng episodes namin. Thank you so much, attorney. You are Thank you. most Ang dami kong sisingilin dahil sa'yo. Feeling ko rin yung mga viewers mo, ang dami nang sisingilin. Ilista na sila kayo lahat. Alright.